Mga sangkay, mayroon pong pinangangambahang sobrang lakas na lindol ang posibleng tatama sa bansang Amerika. At ang lugar na ito, mga sangkay, ay minsan na rin po, o ang lindol na ito, minsan na rin po nagawa ng movie. No? At ngayon, mga sangkay, nauungkat na naman po ito kasi ang dami po mga lindol na nangyayari ngayon sa ating mundo. Pero mukhang nakakita po sila ng palatandaan na posible po itong maganap. No? At sobrang delikado na ito, mga sangkay, na lindol. So, pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, so ito nga po yung ganap. Ito yung tinatawag na San Andreas Fault Line. So kung napanood nyo na, mga sangkay, kung familiar kayo sa movie, no? Na San Andreas, inilarawan po doon na posibleng ganun ang mangyari at sobrang nakakakilabot, mga sangkay, yung movie na yun kung papanoorin. At ngayon, mga sangkay, ayon po dito, mukhang nakakita po sila ng highest tectonic stress levels sa lugar na ito, mga sangkay. Study is drawing attention to California's biggest earthquake threat. Researchers at the University of Hawaii say the San Andreas Fault could be under exceptionally high levels of tectonic stress. So, ibig sabihin, ganyan na po kadelikado ang San Andreas Fault Line. Possibly the highest in 1,000 years. News 8's Brian White is live in Rancho Bernardo tonight with what experts are saying about these findings. Brian? Yeah, the geologist I spoke with says this study helps researchers better understand the stress that may be building along the San Andreas Fault, but it doesn't change one thing. No one can predict if or when the next major earthquake would hit. Correct. Mga sangkay, totoo yun. Wala po talaga makakapag-predict dyan. Kahit sino pang pinakamagaling na eksperto, scientist, pagdating po sa kalagayan po ng ating mundo or pagdating sa mga bulkan o pagdating po sa mga lindol, hindi po nila mapipredict kung kailan ito biglang gagalaw. Yun ang kaibahan, mga sangkay, ng bagyo. Kapag may storm, kahit gaano po kalakas yung hurricane, nalalaman pa rin po ng weather forecast. Pero ito, mga sangkay, wala po Yung bigla na lang habang natutulog ka o kaya habang naglalakad ka, habang nagluluto ka, bigla na lamang po nangyayari yan. Wala pong any. May mga nakikita po silang sign. Halimbawa, ito yung sinasabi na itong San Andreas Fault under highest tectonic stress levels. Ibig sabihin, nakita nila na pambihira, anumang oras pwede itong yumanig kasi na talaga, nasa highest tectonic stress levels na itong fault line na ito. Parang sa Pilipinas, mga sangkay, meron po tayo. Ang pinakamalaki, no, ay sa Metro Manila. Pambihira. From Cavite po yun hanggang Bulacan. So, napakadelikado, mga sangkay, din po nun. And we all know naman kung gaano po ka mga karamihan po sa mga building na mga luma, wala pa po talagang panangga sa mga lindol o wala pong mga bagay na nilagay para po masuportahan ang mga building just in case tumama ang lindol. So, sabi nga po nila, aabot daw po yung papano ng mga hundreds, 100,000, mga ganyan, more than. Kasi, ganun po kadelikado, mga sangkay. Pero ito po ay doon sa Amerika. Yan, kaya na pag-uusapan kasi sunod-sunod na po itong mga lindol ngayon 1,000 years of earthquake history fed into a new computer model. Researchers at the University of Hawaii used geologic and seismic data to estimate how much stress has built up along the San Andreas and San Jacinto fault systems. They found stress levels may now be at or even above anything seen in 1,000 years. They're taking all these existing old information, converting a lot of that stuff, adding geophysical information to try to make it into an energy analysis. How much strain energy? What stresses are there? What is waiting to be released? And then the numbers come out, well, shall I say disappointingly high? Grabe. Disappointingly high.
So, ganun po kalala, mga sangkay palang tatama sa Amerika na lindol kapag gumalaw ito. Kasi hinog na yung stress level niya, ganun na po kalala. The study suggests a future earthquake could involve both the San Andreas and San Jacinto faults, creating a larger event than a single fault earthquake. Dr. Pat Abbott, professor emeritus of geology at SDSU, says that possibility reminds him of what happened in Turkey in 2023. Iyon. Alala nyo yun, mga sangkay, yung nangyari yan sa Turkey? Di ko ma-imagine na ganun po katindi ang pagyanig nun, mga sangkay. 50,000, more than 50,000 yung mga sumakabilang buhay at that time. Yung iba nga, hindi na pumahanap. So, kinumpara nila na pwedeng ganito kalala, mga sangkay. Pero, may mga nagsasabi din na mas malala daw po itong San Andreas Fault Line. When two major quakes struck along parallel faults just hours apart. Yan po yung yan po yung Turkey at the time, 2003. Na-vlog po natin yon. Long been waiting for, quote, the big one on the San Andreas. And now we see here that it might be even bigger than we thought. But Dr. Abbott stresses this is not a prediction. Scientists still cannot say when or how that stored energy will be released. He says the biggest risks often come from what happens inside our homes and offices, like falling furniture, unsecured objects, and older structures. The biggest problem from the earthquake is not the ground shaking. It's our buildings, our possessions Correct. falling on top of us. Yan. Ito pinakita nila, Pilipinas to. Doon po sa Jensen. And so the best thing to do with this kind of knowledge is to prepare yourself. Ito, Pilipinas yun. Dr. Abbott says we should not let the fear of an earthquake interfere with our day-to-day lives, but he does say we should take a look around our homes, our offices, and look for things that may be up high that could fall over and hurt us, fall on top of us, things that may need to be secured so that we can be better prepared in the event of an earthquake. Okay, so ayan, mga sangkay yung nakita ng University of Hawaii researchers na itong San Andreas Fault could be under exceptionally high levels of tectonic stress. So, ganyan na po siya ka-delikado, mga sangkay. At kung sila ay nakatira sa lugar na yan, yung mga tao dyan, I'm sure, hindi din po sila makatulog niyan, mga sangkay, kung ganyan na po ka-delikado. Sa Pilipinas, mayroong ganyan eh. 'Di ba yung the big one, hinog na daw po ayon po sa mga eksperto sa Metro Manila. At kapag gumalaw po 'yun, ako, mga sangkay, wag naman po sana, no? Help us Lord na hindi po 'yun mangyari. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Wag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.